Hello, musta po? Magandang araw sa inyong lahat. Ah, Nakita niyo na ba 'to? 'Yan. Sabi, Senator Amy Marcos said she considers Vice President Sara Duterte her best friend despite the latter's tirades against her brother, President Ferdinand Marcos Jr., si PBBM, over his style of governance. Well, actually, hindi naman po ano 'to, about the style of governance ni PBBM ang ginangaw-ngaw ni Sara. Kung hindi, gusto po nila ay makontrol nila ito, 'di ba? Eh, ngayon ho kasi 'di ba naglalabasan yung mga kabi-kabilaan na mga anomalya sa pera sa confidential fund palagi. Dati 125 million pesos na tinunaw lang ng 11 days. Sabi ko nga, walang problema gaano kabilis tinunaw 'yan as long as legit yung pinaggastusan base sa guidelines. Dahil sa lahat ng mga budget, ito pong CONFI ang merong guidelines na dapat masunod. Sabi nga niya, mahalin natin ang Pilipinas. Anak ng putya, kung ang guidelines pa lamang sa paggasta ng pera ng taong bayan hindi masunod, eh ano pa, 'di ba? Ang kaya nitong hindi sundin. Now, sinabi ni Amy rito, best friend pa rin daw niya o kinukonsidera niya pa rin matalik na kaibigan si Sarah. Hindi ko alam kung manhid ito o plastic. Kayo na mag-isip. Bakit? Sipin mo ha, ah, tatay niya binastos, sabi ni Ximenet. Ah, Sinabi ko talaga one time kay Senator Amy Marcos na kapag hindi sila tumigil, ibig sabihin yung mga investigasyon, 'di ba? Yung paghahanap ng pera ng taong bayan, ng buwis natin, na ginagawa po ng House Committee on Good Government na ayaw niyang mag-take ng oath pag nag-testify siya ron, 'di ba, bilang resource person. Eh, maliwanag po wala ho talagang ano, masabi ko na ano ba pinakamaganda rito, taksil sa mga Pilipino 'to si Amy. Biruin mo ha, papaano pa kayo aasa, paano pa tayo hindi kasi ako hindi na ako talaga umaasa sa kanya na kaya niya ipagtanggol ang mga Filipino, eh. Dahil mismong ang kanyang sariling pamilya, eh, pinagkakanulo niya sa mga Duterte, 'di ba? Isipin mo tatay mo binastos ng gano'n, oh. Ang sambayan ng Pilipino nag-react, maging ang mga genuine opposition na dating sumisigaw na alisin si Apo Lakay, hukayin, tanggalin dun, 'di ba? Pero hindi para itapon. Oh, magkaiba ho yun. Sila, ayaw nila noon na malibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, pero si Ximenet, ibang klase. Tanggalin doon, hindi siya tutol na malibing, 'di ba? Nung nakalibing na, para ma-pressure lamang sina Aimee na akala niya kaming mga pumupuna, kaming mga komentarista, gano'n yung mga taga-media, eh kontrolado ng presidente. Ako pa, pinipitik ko nga si PBBM pagtingin ko mali, eh, 'di ba? Now, sabi niya, pagka hindi kayo tumigil, pupunta ako diyan isang araw, hukayin ko ang tatay niyo at itapon ko ang bangkay niya sa West Philippine Sea. Iyon ay matinding kabastusan. Pero anong ginawa ni Aimee? Ano reaction niya? 'Di ba? Napakahilaw. Kung ang karangalan ng iyong sariling magulang, ng iyong ama, eh, hindi mo kayang ipagtanggol, aba, hindi mo naman kailangang makipagpatayan, eh. Kaya nga, binastos sa salita ang iyong ama, itaguyod mo, itaas mo uli ang kanyang dangal, ang bandera niya, 'di ba? Sa paraan ng pagsagot, pag-refute. Alam niyo kahit na kaibigan, kahit na kaibigang matalik pa 'yan, pagdating sa usapan ng, karangalan ng iyong magulang, abay dapat mag-react ka, 'di ba? Kontrahin mo. Hindi yung ganitong ginagawa ni Senator Amy na sobrang tahimik tapos ngayong nag-react, wow, best friend ko pa rin. Parang tipong tinanong, eh sinong best friend mo doon? Ang sagot naman niya, si Sarah lang. 'Di ba parang ano lang, para sa akin malaking insulto 'to sa mga Filipino, eh. Lalo na sa mga loyalista na matatanda ay nakipaglaban para makabalik uli sa kapangyarihan ng mga Marcos, yung 31.6 million, 'di ba? Nakabilang doon sa 32 point something votes ni Sara. 'Di ba isang malaking insulto 'tong ginagawa na 'to sa ating dating pangulo. At ngayon, eh, um
Binabalewala pa ni Amy, panganay na anak, firstborn child. Walang pakialam sa karangalan ng kanyang ama. Yung bumastos sa kanyang magulang without even asking for a public apology because kailangan talagang meron, abay ibang klase. Parang ibinaon lamang sa limot and then minamind conditioning ang mga Filipino na may unitin pa rin. Ako tsaka si Sarah ay magkasundo. Since it was Amy Marcos who authored or coined the unitin. Diba? Pero siya mismo, ang totoo, eh, siya ang nagbebenta ng kapatid niya diyan sa mga tao na gustong kontrolin ang ating Pangulo. At nagagalit dahil hindi nila nakuha ang kanilang kagustuhan. Di ba? Kaya pagdating ng halalan, kung iboto mo pa Marcos loyalist ka, iboto mo pa si Amy Marcos, masabi ko lang talaga, may amatso kayo. Hindi, totoo. Di ba? Yeah, I have to be straightforward with you. You knew me. Alam niyo naman na gano'n ako magsalita. Straightforward tayo. Di ba? Matindi na tama niyo talaga. Kita niyo na nagtatraidor, potensyal na kapag ka nagkaroon ng kudita, yan pa mag-cheer dun sa kabilang kampo. Oh. Katulad yung pinagkakalat nila ngayon na after ng Halloween, may gagawin tong mga lintian na to. Na pagpapatalsik na naman kay PBBM sa pwesto. Hindi ko kayo magtatagumpay hanggat nariyan ang mga taong totoong nagmamahal sa interes ng bayan. No? Di ba? Kung magkakaroon tayo ng revolusyon na naman, hindi ho dapat maupo ang mga Duterte. Dapat itama ang sa ating saligang batas at ibalik pa rin ang lehitimong ibinoto ng 31.6 million PBBM hanggang matapos ang kanyang termino. At least, kung nagkaroon tayo ng RevGov, nabago natin ang mabilisan ng ating constitution. Natanggal natin yung mga economic restrictions. Yung mga loopholes, naplansya. Yun ang importante sa ngayon eh. Para hindi ho tayo na 1, 2, 3 ng mga dayuhan, di ba? Biruin mo, tanging Pilipinas lang nga yata sa buong mundo ang walang foreign direct investment eh. 'Di ba? Pero dapat po, hindi naman po 100% 'yan na lahat na lang ng industry daw. Dapat limited lang, 'di ba? Tsaka dapat may sosyo ang gobyerno ng Pilipinas. Oh. Ay nako, hindi ko maisip etong si Senator Amy Marcos kung saan ang gagaling, 'di ba? Ang pinaguhugutan nito na ganito pa yung naiisip niya sa kabila ng pambabastos sa kanyang kapatid. Hindi ko po sinasabi na makipag-away siya. Ang sinasabi ko po, ipagtanggol mo naman ang karangalan ng iyong ama. Bilang panganay na anak, bilang palagi mo nang ginagamit, bilang manggang-mangga na sa'yo ang pangalan ng tatay mo eh. Si Apo Lakay eh. Diba? Si Marcos Sr. Oh. Ngayon, na binastos siya, aba, wala ka man lang solid na reaction. Bay na hindi ko alam kung nasaan tumutubo ho ang brain cells nito ni Senator Amy Marcos. Sorry sa mga loyalista ha, na mga talagang hindi natin masasabihin na sarado ang isipan pero masasabi ko lamang na itong mga see no evil, hear no evil ng mga loyalist, 'di ba? Para sa kanila, strategy lahat. Wow, mag-isip po kayo before it becomes too late. Ganun lang yung simple. Okay? Alright, so mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Kayo, ano ho ba sa palagay ninyo? Tama ba yung ginagawa ni Senator Amy Marcos na ah, pangungunsinte sa mga Duterte sa kabila ng pagdi-destabilize sa pamahalaan natin? Ito bang mga to ay drama lang sa tingin nyo? Tapos later on, magkakasundo, di ba? Alright, so buyers po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Put your comments down below. Okay, thank you.